Sa brows muna tayo, ma'am, ha? Kasi para hindi mo tagalan yung brows bago tayo mag-lash lift. Okay, so pwede mo naman siyang suotan ng ganito, ma'am, ha? Siyempre, ang lagi nating preparation is magla-lash back tayo. Okay, for sa brows, i-wash din natin siya. So, ang pag-wash po nito, gamit na lang tayo ng cotton buds para disposable lahat. Okay? So, kagaya po kahapon na ginawa mo kay mannequin, so shake muna bago mo i-pump. Then, dito ka po maglagay sa ibabaw. Then, make sure na lang din na nakapikit yung client mo para hindi gumapang yung pinaka-soap mo. Tapos, using cotton buds po. So, dapat i-brush mo talaga siya maigi para tanggal yung mga oil po dyan, ano? And kung may makeup man. Tapos, magkabila po yan. Okay? Tapos, tapon lang, ma'am, ha? Diretso tapon, magkakalat sa may side mo. Tapos, sa pagbabanlaw, sa mata kasi ubra to. Kaya lang ako po kasi, pag ito sa kilay na tayo na part, dumadali siya talaga. So, pwede ka pong gumamit ng baby wipes, ma'am, ha? Or yung tissue mo mismo, lagyan mo ng water, then punas. Ang mahalaga po dito, mabanlawan mo maigi, matanggal mo yung sabon doon ang nilagay mo. Okay po? Yes. Pasuot ko lang sa iyo, yung ano pala. So, make sure lang po na naka-hand wash tayo and alcohol bago tayo humawak ng client, ha? Sige po, start po. Kasi every time may gagawin kay client, ma'am, sasabihin mo lang, ha? Start ko na po i-wash, ha? Pwede na po kayong pumikit, relax lang po, mga tipong ganun, ma'am. Yes, ma'am. So, may hiya sa client lang. Kapit natin konti. Ito ang tissue mo po, ha? Yes. Spray na. Pikit ka lang, ma'am? Pikit po, ma'am. Kaya kunyari, client, ha? Yes po. Spray ka na po yung brows na. Lala shampoo na. Kami pinakabaw yan. Sige po. Brush mo pabalik-balik. Yan. Para totally dehydrated siya, ma'am. Malinis. Para mas effective yung product na ilalagay natin. Regular polish to. Gel polish. Regular lang. Yan. Tapos punas mo siya, ma'am. Palabas. Tapos kabila naman, kabilang tip din po ng iyong cotton buds. Okay. Kita mo dyan, Lo? Pag gusto mo dito ka mamaya. Ganda rin ang shape ng kilay niya, ha? Makapal po. Magandang i-brow laminate talaga. Kung if ever lang naman, ma'am, na hindi ka makapag-offer ng brow lamination, basta magaling ka po, advantage yung magaling ka mag-shape ng kilay, tinting. So, inaalok din natin yan, ha? Sabi nila Bigen, pero hindi ko pa kasi na-try yung Bigen, ma'am, kung okay siya. Natatakot kasi ako na baka magkaroon nga ng redness or yung, alam mo yung mainit yung feeling. Ay, yung ina-apply sa buhok po. Sige po. Balaw na tayo. Okay. So, kahit baby wipes or yung tissue mo, lagyan mo ng water, balaw. Dumalay, ha? Spray ko na po, ma'am. Brush na po. Yan. Okay, tas punas po. Agap lang para hindi na dumadali sa gilid ng tenga. So, nasa diskarte natin, ma'am, yung pag-wash, ha? As long as hindi natin matutuluan yung kanyang tenga, malulunod yung client mo. So, pwedeng gumamit tayo ng baby wipes. Okay, tapos kailangan i-dry out siya, ha? Dry muna ng konti. Okay. So, sa paggawa po ng brow lamination lash lift, ito lang po yung product na gagamitin mo. Wala nang separate product kasi ang akala nila is hiwalay pa yung ginagamit sa lash lift and brow lamination. So, ito po yung #1 recommended brand ko for the lash lift and brow lamination kasi since nag-start po ako, wala pa akong back job nito.
Okay, so yung mga iba, kung meron ka pong may encounter na or nabasa, sinuggest na maganda to, why not try? No? So, pero kung tatanong mo sa akin kung maganda yun, hindi ko po alam kasi nga, ito na lang talaga na-try ko. Ang hirap kasi magpapalit-palit ng brand, no? Baka mamaya, back job ako, so problema pa yun, ano? Pero kung may model ka naman na magagawin mo na bago ka mag-client, okay lang po yun. Okay, so kapag in-open mo po itong brand na to, so meron na siyang glue, number 1, number 2, ito lang po yung ating binababad. And number 3, for yung nutrition oil, syempre sa sobrang tapang ng gamot na nilagay. Parang sariban po yan, ano? So, tinitreatment natin. Okay? Tapos, ito pong number 4, pang-cleanse po, no? Pang-cleanse, hindi dun sa ginawa mo, kundi dun sa part na may naiwan ng mga glue. Okay? So, yun po. Tapos, meron tayong, yung parang brush po kasi ito na plastic cleaning tool. Para siyang pinangsusuklay mo po. Lift brush po ang tawag dito. Ito po. So, para pag hindi ka kontento ng habang nililift mo, ito po yung pinang-brush natin. Para mas maganda yung pagkaka-segregate ng mga strands po. Hindi dikit-dikit. Hindi naka-triangle, ganon. Tapos, may isa pa po ito na, OMG. Pero meron naman siguro siya. Isang box po ng yung ang labas naman, ay ang laman naman is yung silicone pad. Yung sinasapin natin dito para doon mag-lift. Yung pilik mata niya. So, meron po yung small, medium, medium 1, medium 2, and then large. Ibig sabihin, the more na kapag ka nag-large na, mas bump na, malaki yung bump niya. So, depende sa haba ng pilik mata ng kliyente mo. So, sinusukat po natin yung sa kliyente natin na after mo i-wash, tsaka mo siya susukatin bago mo ilagay. Okay? Siyempre, the more na may excess mo, lang ang gagamitin mo. Ang gusto kasi natin sa lash lift is naka-curl, hindi naka-fold. Na maganda yung, pangit kasi diba pag nagka-curler tayo, yung tuping-tupi, ang pangit tingnan, maganda yung naka-curl. So, kailangan lagi mong gagawin, susukatin mo muna yung pilik mata niya, ha, kung fit doon sa silicone na gagamitin mo. Okay? Okay, so since brow lamination po muna tayo, no? So, kahit may number 1, 2, 3, 4, ito pa rin po ang una natin gagamitin, si glue. Okay, so ang kailangan natin i-ready is ang ating spoolie and then itong glue. So, ganito yung technique, ma'am, ha? Patutok ako luha dito sa eyes niya. Okay. So, hindi po na kailangan, ma'am, nalagyan mo lahat ng glue kasi ito po ay mabilis parang magsapot, matuyo. So, unti-unti, part by part po. Okay, so ganito po ang gagawin mo. Okay, so lagyan mo muna yung unahan. Huwag mo lalagyan lahat kasi mabilis nga siya matuyo. And then, so kaya nga kailangan manilis lagi yung kamay natin, ano? Suklay pataas. And then, agapan mo po ng daliri mo para alalayan mong tumayo. Di ba mabilis? Kasi kung suklay ka ng suklay, di ba masakit? Masakit siya. So, mamumula lang yung kilay niya. Pero kung pag suklay mo, agap ng hagod, nakatayo ka agad yan. So, ang gagawin mo, mula dito, bago mag-tail, lahat to pataas. Okay? Ito naman po, dito mo naman itataas. Hindi lahat papunta doon. Okay, so dito naman siya. So, ganun lang po ha. Tapos na to, apply ka ng glue, suklay, hagod. Okay? So, sige po, ikaw naman. Yan. So, since brow lamination yan, pwede naman nakadilat si client mo po ha. Sa lash lift, bawal na siya. Suklay mo na, ma'am. Pwede mo pong ibabayan yung glue mo. Sige, pagka lagay mo sa kilay niya, ilapag mo muna para makapagsuklay ka ng maayos. Sige, pahiran mo po muna ulit. Sige po, huwag matakot yan. Pahid lang. Sige, idiin mo po. Yan. Okay, tas bitaw na po. Suklay mo na. Pataas. And then, hagod ng kamay. Okay. Okay, so sige po. Lagay ulit. Sige, pahid lang, pahid. Yan. Suklay. Hagod. Tanong kayang head cap siya. Sino siya? Lagyan ko ng head cap si ma'am. Lagyan kita ng head cap na. Para hindi nakasagawa dito.
Kasi mas madali po siyang i-lift pagka nakaset ng ganyan. Supply mo na. Yeah, good. Pataas, ma'am. Pataas Ito dito. Yan, sa hagod. Hagorin mo. Yan. Ito pa. Taas, hagod. Yan, yung natitira pa po. Kasi mas madali siyang itaas pagka nakaganyan na. Kaya sinaset mo natin ng glue. Okay, pahid mo pa po ng glue. Yung ibang brand, diretso ganyan, wala nang glue-glue. Pero kasi ito kasi available sa market natin eh. Pero kung may mabibilan ka ng diretso na yung sa gamot, okay lang din naman. Ito na. Yan, yung bakante yan. Pwede mo kung pahiram pa ng glue. Nakita mo, napansin mo, mabilis siya magsapot, ma'am. Okay. Kaya hindi advisable. Yeah, very good. Okay na po. Kabila naman. Kaya hindi advisable na lagyan mo siya ng buo. Kasi kung hindi mo siya masusuklay agad-agad, nagsasapot na siya. Sa unahan ko nga lagyan mo. Napakadaling gawin po ng brow lamination. Napakaganda ng curl ng aking kulot. Itong hini ng camera ko. Shutter sound. Okay naman. Okay. Okay, so next po. So since done na tayo sa glue, okay, so start tayo ng number 1. For the application po ng number 1, so lagyan mo ito sa tabi mo. So kailangan mo po ng micro applicator, no? Sa pagkuha ng mga product po. Hindi kasi pwedeng itong sa cotton buds kasi since may cotton yun, na-absorb lang. So, sayang po. No? Tapos, ganun din po ha, kagaya sa remover natin. Kapag kumuha ka ng gamot at kinulang, since nadikit mo na sa skin niya, wag mo nang ibabalik to para kumuha ulit. So, tapon, kuha ng panibago po na micro applicator ha. Kasi, syempre, itong brand na to, ma'am, 4 hanggang 5 client ang pwede mong gamitan. Iba-ibang tao. So, para iwas magkahawahan sila, any skin condition po. So, wag nating paulit-ulitin isaw-saw. Okay po? Sige. So, number 1 tayo. Lalagyan mo, mama, ito kasi direct sa skin. Not like po sa lash lift, merong silicone na humaharang. So, dito, hindi mo kinakailangan ikayod maigi para maramdaman mo. Hindi mo kailangan ikayod, okay? Iiwan mo lang sa ibabaw ng hair niya yung gamot. And normal na makikita mo po na medyo mamumula. Ang hindi normal is yung magkakarashes po siya, mahapdi ang pakiramdam, mainit. So, kapag ganun na naramdaman mo, sasabihin mo, kagaya sobrang init ha. Pero yung parang may kumukurot-kurot lang, normal pa yon. Okay? Pero yung hindi mo kaya yung pain, hindi normal yon. Okay? So, kapag ka hindi kinaya ang pain, sinabi ni client, ma'am, stop the procedure na, wash mo na yung mata niya, and hindi na po itutuloy. Okay? So, sige po, lagay na. Medyo mabaho siya ha, matapang ang amoy parang pangkulot. Pag hindi kaya ng client mo yung amoy, pwede mo silang pagsuotin na mask. Okay, so ganito ang pagkuha, ma'am. So, very konti ito. Ibig sabihin, sasaw-saw ka ulit. Pasok mo maigi, then kuha ka. Yan. Mas maganda kung mas marami ka makuha kasi isang sausawan lang, kompleto na sa isang kilay niya. Then, palit ka ng panibagong micro applicator, lipat sa kabila. Bali, iiwan. Opo, iwanan mo. Yan, basta walang diin. Ikot mo yung micro applicator mo para maiwan yung product. Yan, iwan mo lahat ng nasa micro applicator. Okay? And then, tapon, kuha ng panibago para sa kabilang kilay. Ito po.
Hindi. Labasan na lang kita rito. Okay, yan, magandang kuha. So, ikot mo yung micro applicator para maiwanan yung product. Pataas lang po ha, huwag ibababa kasi yung silit mong buhok pataas, bababa. Okay, so tapon na po yan. Okay, takpan na po. So, ang kilos dito ma'am, hindi naman ganun kamadali. Basta safe tayo ha, hindi rin ganun katagal kasi tumatakbo na po ang minuto ng babad nito. Okay, then kuha ng plastic film. Sakto sa kilay po, putulin, ilagay. So, kailangan natin makover yung kilay niya. Okay, buo po ha, hindi magkahiwalay. Sige, patong lang po, walang diin. Okay, then start tayo ng 10 minutes. So, mag-timer po tayo ng 10 minutes. Mag-timer ko 10 minutes. Yun lang po yung allotted na time para magbabad tayo, ma'am. Kasi, imagine, nung naglagay ka ng gamot dito, tapos lumipat ka sa kabila, tumatakbo na yung minuto nito. So, yung 10 minutes na babad natin, idagdag mo pa yung tagal nung kinilos mo dito, kasama na yon. Kaya wag na wag ka pong magbababad ng more than 10 minutes kasi counted pa yung una ka naglagay ng gamot bago pa natin siya i-cover. Okay, so si lash lift, hindi po siya safe. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, para siyang rebound na nandun lang yung gamot. Okay? So, 2 to 3 months ito naglalast. Okay? Yung pagbababad mo, hindi pwedeng sumobra sa 10 minutes kasi pwede po kasi maputulan siya ng hibla ng buhok sa kilay or mag-freezy yung sobrang makulot. Mas matagal pong mawala yun. Okay? So, 10 minutes enough na po yan. Okay? So, after 10 minutes, hindi po porke nakababa dyan, iiwan-iwanan mo. Okay? Kasi baka mamaya gumalaw si client, gumanyan-ganyan yung kilay, so parang lumiko. Halimbawa, nakita mo na wala sa pwesto, pwede mong buksan yung plastic, iset mo uli pataas, then cover, tuloy lang yung oras. Huwag kang magdadagdag ng oras. Okay po? Sa babae kasi, hindi naman ganun kakapal kasi yung stand ng buhok. So, 10 minutes, enough na yon. So, meron ako na-encounter na sobrang kapal ng hibla ng buhok nila sa kilay. So, parang yung 10 minutes walang nangyari. Kung mag-extend ka ng minuto, pero make sure na makapal yung kanilang kilay ha, and kung sa lalaki po hanggang 12 minutes lang. Lalo't alam natin na matapang to. Okay? So, upon opening po nito, diba naamoy mo siya matapang? Okay. Ngayon, wala ka naging client ng parang ilang buwan. Tapos, parang natengga to. Kapag naamoy mo po siya na sobrang tapang niya na talaga, at iba na siya nung una mo pang naamoy, huwag mo nang gamitin. Kasi hindi na siya ganun ka-safe pa. Na-observe ko lang po Kasi, pagka ganun nakatagal, parang sobrang tapang, mas natatakot na akong gamitin siya. Kasi nga, may tendency na baka may masunog na yung buhok niya. Or, minsan po, wala nang effect. So, mangyayari, back job ka. Pag nag-back job, walang effect, sasabihin ni client, pwede bang ulitin mo na lang or ikaw mismo ulitin? Hindi po pwede. Kailangan 1 month muna na pahinga bago mo ulitin, bago ka mag-back job. Kasi baka andun pa rin yung gamot hindi nga lang ganun ka-effective. Kaya lang, pag ginawa mo po siya kagad nang hindi pa totally na-wash out yung gamot, pwede pa rin siya maputulan or mag-freeze yung kanyang strand ng kilay. Kahit po sa pilik mata, pareho lang po yun. Okay? So, wait ng 10 minutes po, and then ang pagtanggal niyan after 10 minutes, tanggal ng plastic, kuha ng malinis na cotton buds, pataas ang tanggal ng gamot, kabilaan. So, totally dapat tanggal Hindi pwedeng may natira pang gamot tsaka ka maglalagay ng number 2. Kailangan totally natanggal mo yung gamot bago maglagay ng number 2 kasi hindi pwedeng patong-patong yung gamot. Okay? Si number 1, kapag tinanggal mo at may natira, hindi pinatungan mo ng number 2, continuous yung curing ng number 1, so delikado. Okay? Parang sa ribbon, winawash natin, di ba? Binabanlawan yung number 1 bago tayo mag number 2. Ganun lang din po dito. Pero walang tubig involved. Totally, kailangan lang i-remove mo yung gamot ng number 1. Okay. So, after nun, ilalagay mo number 2. Si number 2, kung paano mo nilagay si number 1, parehong-pareho lang ni number 2. Okay? So, kuha ng cotton ng micro-applicator, lagyan ng gamot, magkabilaan, cover, babad 10 minutes. Parehong-pareho lang po. Napakadali lang talaga ng procedure yan. Okay? So, wait tayo 10 minutes. Okay, siguro, pwede mo siguro i-pause muna. Para ano ko na lang, edit. Ma'am ha? Okay, pwede na po.
Pataas, and then tapon na po yan. Yan, okay? Tapon na po. Imagine, yung 10 minutes mong babad, ito ma'am, nakalagay pa rin sa kilay niya, no? So, habang tinatanggal mo, nakababad yung kabila, tumatakbo pa rin yung minuto. Kaya 10 minutes enough na po talaga. Yan. Kaya dapat marami kang cotton buds para talagang tapon-tapon lang lahat ng ginagamit mo po. Pwede mong gamitin yung kabilang side po. By March, may available schedule po para Monday for Fridays. Okay, then apply number 2. Same kung paano mo po in-apply ang number 1. So, hindi ka maliligaw dito, ma'am, ha? Kasi may number naman nakasulat. Yan. Tapos may isa pa pong takip yan. Yan. So, lahat lang ng ginagawa natin at hinahawakan, away lang sa ulo ni client para just in case na mabitawan natin din naman sa pulsa noong. Okay. Yung ganyan, ma'am, sakto lang, ha. Hindi naman kailangang lawang-lawa yung product sa kanyang kilay. Even po sa lash lift. Lalo na po sa mata, ha. Kasi pag nasa mata tayo at sobra-sobra yung gamot, may tendency na pumasok sa loob ng mata niya. So, delikado po. Mahapdi po kasi talaga yan. Okay, dyan mo na lang po lagay. Tapos cover plastic. Again, 10 minutes ulit natin ibababad. After covering ng plastic, saka ka mag-start ng 10 minutes po. Okay. Ayan. So, si client mo, pwede mag-text-text dyan, mag-chat-chat, kasi hindi naman nakakover yung mata. Okay na, sis? Pero pagka lash lift, hindi talaga siya pwedeng dumilang. Delikado po. Sorry na. Ayan.
Okay, kung maglalagay ka ng tint, ma'am, habang nakababad yung number 2, nagtitimpla ka na ng tint mo. Kasi, di ba, nag-iiba pa kulay nun? Yun. So, pag magtitint lang ha, pero kung hindi naman, tuloy-tuloy lang. So, pero kung magtitint, habang nakababad si number 2, itimpla mo na yung tint mo. And then, after ng number 2, ma'am, di yan na yun, di ba? So, medyo shape na natin yan. If ever na may kailangang i-shave, bunutin, tanggalin, ganyan, para mag-shape yung kanyang brows talaga. So, gawin natin. Yung iba naman, syempre, ma'am, tatanong mo muna kung gusto nilang magpa-shave ng kilay, ha? Yung mga gantong kabataan, kasi minsan hindi sila ganong totally nagpapanipis ng kilay. Uso sa kanila yung may mga nandito pa sa ilalim. So, ang gusto lang nila, ma-raise lang yung kanilang kilay. Kasi iba malungkot, so lagi nakabagsak. Kaya nagpapabrow lamination. Again, kapag ka magpapabrow lamination po uli sila, tanungin mo kung kailan yung last na nagpa-brow laminate and ilang buwan na napahinga. So, kung 3 weeks na napahinga, pwede na po uling gawin. 3 weeks po? Yes po, same with the lash lift. Para totally wala na po yung yung effect ng product na nilagay mo sa kanya. So, safe na lagyan ulit ng product, hindi na malalagasan or super makukulot. So, sobrang maluluto yan, pwede kasing makalbo yung kanyang kilay, so matagal tumubo. Okay. Ikuha ko na ito, yung ginamit niya. Okay. Okay, so since natanggal mo na yung mga glue, mamaya natin lilinisin ng cleanser, ha? So, medyo iset muna natin matigas-tigas. So, pwede naman. Kasi kung mag-shaping tayo, ma'am, pag pinahiram mo na ito kagad ng number 3, mahirap sumulat yung brow pencil mo. Pero kung since hindi naman po tayo magtitin sa kanya, so pwede mo na siyang pahiran ng oil, ng number 3, nutrition oil, para mas mabilis natin itong i-shaping. Kasi pag ganito matigas pa. Pero parang kahit ibaba mo yan, madali siyang itaas. So, yun po yung benefits ni brow lamination. So, sige po. Mag number 3 ka na muna. So, number 3, nutrition oil and then cotton buds lang po. So, isawsaw mo yung cotton buds mo dyan. Huwag basang-basa, ma'am, ha? Pwede mo siyang pigain sa gilid ng pinakang bibig mo yung bottom. Tapos, pahid lang po pataas. Kabilaan po. Para mas madali natin masuklay. Mas fully. Itong ginamit mo sa kanya, ma'am, huwag itong ipapawi, ha? So, panibagong spoolie ang ibibigay mo for aftercare. Yan. Taas po. Mula ka dito. Yan. Sige, pahid. Yan. Okay lang po na medyo matiin. Para yung glue is, mawala-wala. Yan. Medyo sausaw mo pa po ng bongga. Sige, huwag matakot. Yan. Sausaw. Yan. Tapos bigyan ng konti sa gilid. Okay. Tapos yung matitira sa kabilang kilay. Ay, sus. Okay, sige po. Takpan mo na. Kaya mo na, hindi ko na makita. Oil lang naman siya. Wag lang yun sa 1 and 2. Okay. Tapos, i-shape na natin siya, no? So, suklay mo na yan. Napakamadali na yung suklayin kasi lumambot na. And then, shape mo na siya. Yan. So, paulit-ulit lang, ma'am. Pero wala mo, wag mong didiinan, na. Kasi nga po masakit yung spoolie sa skin. Yan, kung may kailangan iputulan, i-shave. Pero since okay naman ang kilay niya, wala tayo mag-shave. Okay, sa kabila, map. So, ganun lang din po ang gagawin. Yan. Tapos, number 4 sa cleanser, yun po yung mga glue na nakalagpas sa skin niya. So, para malinis-linis natin siya.
Yan. So, tignan mo kung same number siya sa kabila. Dito ka ma'am, gusto mo para makita mo. Minsan mahirap tingnan dyan sa may ano. Tumantay talaga eh. Yan. Kilig lang. Yan. Ang pinakadulo mo na lang. Yan. Yan. Okay. So, mga puti-puti po ha. Cotton buds ulit na number 4 po. Pwede po suklay naman mamaya yan. Para walang puti-puti siya. Then proceed tayo sa lash. Kung sakaling natapon mo yan, ma'am, nasangga mo, nawala na yung number 4 mo, huwag ka mag-alala, pwede naman baby wipes. Basta make sure lang na hindi mo tatamaan yung pinakakilay niya, ha? Kasi nga, ang aftercare natin is 24 hours bago basahin. Okay. Hindi naman natin pwedeng pawiin si client na may puti-puti sa skin. Yan. Tapos mamaya natin siya picture ulit. Malay ka na ba mahiga? Continue na tayo sa lash lift. Okay. Naantok na yan. Tulog ka lang yan since nakapikit ka.